أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, batid natin ang hiya, ito ay kabilang sa pananampalataya. Kaya ang taong may hiya sa Allah ay siya ay may takot at mangingilag siya sa gawaing pagsuway at susundin niya ang mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Allah sa Quran, innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhafuna alayna apamay yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyamah i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Sinabi ng Allah sa Quran, katotohanan ang mga yaong bumabaluktot sa aming mga talata ay walang maitatago sa amin. Kaya ang sino mang itatapon sa apoy ay mas mainam ba o kaya ang sino mang dumating ligtas sa araw ng pagbangon. Gawin ninyo ang inyong nais, sa katunayan siya sa inyong mga pinaggagawa ay siya ang nakakabatid o nakakakita. Kaya ang mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga tao na tinukoy ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila'y walang hiya sa Allah subhanahu wa ta'ala, bumabaluktot sila kung saan pinasubalian nila ang katotohanan. At ganun nga na kung saan na inutos na binigyan tayo ng Allah ng laya na gawin natin ang lahat ng ating gustong gawin, mabuti man o masama man, ang Allah ang nakakabatid dito. Kaya alam natin na ang isang tao na kung meron siyang hiya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay siya ay mangingilag sa mga gawaing ipinagbabawal. At gagawin niya ang mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat ang isang alipin ng Allah ay mahiya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inulat ni Abu Mas'ud, qala radiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sinabi ng propeta na inulat ni Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan na ang isa sa mga naabutan ng mga tao sa salita ng propesiya, kung ikaw ay hindi nahihiya, gawin mo ang anumang nais mo. Isinalaysay ni Bukhari. Mga kapatid, na ang ating relihiyong Islam ay nag-uutos sa atin na magkaroon tayo ng hiya sa dakilang tagapaglikha. Ito ang bakas ng mga naunang mga propeta na nananatili sa pagitan ng mga tao at minanamana mula sa kanila sa bawat henerasyon. Ito rin patunay na ang naunang mga propeta ay nagdala ng ganitong salita na sumikat sa pagitan ng mga tao hanggang umabot sa nasyong ito. Kaya ang kahulugan ng hadith, kung ikaw ay hindi nahihiya, gawin mo ang anumang nais mo. Para ipahiya ang tao at pagbawalan sa ganitong gawain. Pangalawa, pagbantaan at parusahan sa ganitong gawain. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga tao na kung saan na ang kanilang mga ginawa, sumuway sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ginawa nila ang kanilang mga nais. Binigyan sila ng laya ng Allah subhanahu wa ta'ala na mamili, gumawa ng mabuti, gumawa man ng masama, na kung saan batid ng Allah ito at wala silang maililihim at ang Allah ay nakamasid. Sinabi nga ng Allah sa Quran, innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfuna alayna apamay yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyamati i'lamu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Sinabi ng Allah sa Quran, katotohanan ang mga yaong bumaluktot, yulhiduna fi ayatina, sa aming mga talata, ay walang maitatago sa amin.
Mga tao na tinukoy ng Allah, na sumuway sa Allah. Sumuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, pinagwalang bahala ang kautusan ng Allah. At ang Allah ay siyang nakakabatid nito. Walang lingid sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang maililingid sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kaya ang sino mang itatapon sa apoy ay mas mainam ba o kaya ang sino mang dumating na ligtas sa araw ng pagbangon. Kaya dito mga kapatid, mas mainam yung mga tao na sumunod sa Allah sapagkat sila ay hindi maibibilang sa paparusahan sa apoy at sila yung tao na binanggit na naligtas sila sa araw ng pagbangon. Kaya pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, i'lamu ma syi'tum, gawin ninyo ang inyong nais. Binigyan ng laya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang alipin na gumawa na lahat na walang pakundangan na gawin nila malaya sila. Ngunit ang Allah, sa katunayan, ang Allah ang nakakabatid sa inyong mga pinaggagawa. Wala tayong maililingid sa Allah. Wala tayong maililihim sa Allah. Kaya mga kapatid, na kung saan mga gawain ng mga tao, na kung saan na mga tao na inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang utos na ito ng Allah ay merong sumunod at merong sumuway. Sinabi nga ng Allah sa Quran, fa'budu ma syi'tum min dunihi qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dalika huwa khusranun mubin. Sabi ng Allah sa Quran, sambahin ninyo ang anumang inyong nais maliban sa Kanya. Sabihin mo, katotohanan ang mga taong nalugi ay mga yaong nalugi ang kanilang mga sarili at pamilya sa araw ng pagbangon. Iyon ang malinaw na pagkalugi. Kaya mga kapatid sa panampalataya, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga nalugi ang kanilang pamilya, nalugi sila sapagkat sila ay hindi sumunod sa utos ng Allah, bagkus sumamba sila sa iba at hindi nila sinunod ang Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'budu ma syi'tum min duni, sambahin ninyo ang gusto ninyong sambahin maliban sa Kanya. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum, na kung saan katotohanan ang nalugi ang kanilang mga kasarili at ang kanilang pamilya sa kabilang buhay, na sila ay nalugi ng tunay na pagkalugi sa araw ng paghukom. Malinaw na pagkalugi. Dahilan kung bakit sa kasalanan na kanilang ginawa, sumuway sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumuway sila at binaliwala nila ang mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito ang maging dahilan ang kanilang hiya, nawala ang kanilang hiya sa dahilan na gumawa sila ng mga gawaing pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang tao na darating ang kaparusahan sa alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga resulta ng kanilang gawain dito sa mundo, na kung saan sinabi ng Allah sa Quran, daharal pasado fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudikahum ba'dal ladina amilu la'allahum yarji'un. Sabi ng Allah sa Quran, lumitaw ang katiwalian sa kalupaan at karagatan dahil sa nakamit ng mga kamay ng mga tao upang Kanyang ipalasap sa kanila ang ilan sa kanilang mga ginawa upang sila ay sakaling magsibalikan. Kaya yun mga kapatid sa panampalataya, resulta ng mga ginawa ng tao dahil nawalan sila ng kahihiyan. Katulad ng pagsalita ng walang kahihiyan na inulat ni Mughira radhiyallahu anhu, na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, inna kadiban alayya laysa kakadibin ala ahadin, man kadaba alayya mutaammidan falyatabawwa'u maq'adahu minan nar. Sinabi ng propeta, katotohanan ang pagsisinungaling sa akin ay hindi katulad ng pagsisinungaling sa sinuman. Ang sinumang nagsinungaling sa akin ng pasadya ay nakahanda ang kanyang upuan sa impyerno, isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Kaya yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pag ang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nawala ng kanyang pagkahiya,
ay magsasalita na siya, magiging matabil ang dila, magsasalita siya ng walang pakundangan, na kung saan maski sa relihiyong Islam ay wala na siyang pasintabi na dahilan na nagkakasala ang tao, na paparusahan siya sa nag-alagablab na apoy ng impyerno na tinuran ng propeta na para siyang naglagay ng kanyang upuan sa impyerno. Kaya mangilag tayo, magkaroon tayo ng hiya, sapagkat kung merong hiya ang tao ay meron siyang malaking takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inulat ni Ibn Abbas, ang pagkahiya at ang pananampalataya ay magkakasama. Kaya kapag tinanggal ang hiya ay susunod ang isa, isinalaysay ni Hamid bin Zanjawi sa aklat ng adab. Kaya mga kapatid, na ganun pa man ang sobrang mahiyain na inulat ni Abdullah bin Umar radiyallahu anhu na dumaan ang propeta sa isang lalaki na sinisisi dahil sa pagkamahiyain, sinabi niya, tunay, ikaw ay sadyang mahiyain hanggang ito ay makakapahamak sa iyo. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hayaan mo siya. Da'ahu fa innal haya minal iman. Hayaan mo siya, tunay ang pagkahiya ay kasali sa pananampalataya, isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Kaya mga kapatid, ang pagkahiya, nakita natin na ito ay kabilang sa pananampalataya. Pagkahiya, pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag nahiya ang tao sa Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya ipagpapawalang bahala ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkahiya sa Allah subhanahu wa ta'ala na ayon kay Salim na inulat ng kanyang ama radiyallahu anhu, sami an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan ya'idu akahu fil haya faqala innal haya'a syu'batu minal iman, na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kung saan na inulat ni Salim radiyallahu anhu na inulat ng kanyang ama na kung saan na kanyang sinabi na rinig ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang isang lalaki na pinapayuhan niya ang kanyang kapatid dahil sa pagkamahiyain. Sinabi ng propeta, kanyang sinabi, katotohanan, ang pagkahiya ay sanga ng pananampalataya, isinulat ni Ibn Majah. Pagkahiya sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalataya, na kung saan binanggit sa atin ng ating relihiyong Islam na pagkahiya na inulat ni Ibn Abbas radiyallahu anhu na sinabi kay Al-Asjad Al-Asari, katotohanan meron kang dalawang katangian na minamahal ng Allah, ang pagkamahinahon at pagkamahiyain. Isinalaysay ni Ibn Majah. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, ang totoong pagkahiya na kung saan ay meron ditong napapasaloob ng mga kabutihan. Kaya kung tingnan natin na inulat ni Imran bin Husayn radiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kaya sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagkahiya ay meron ditong napapasalob na kabutihan. An Imran bin Husayn qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bil khair. Faqala Busayr bin Ka'ab, maktubun fil hikmah, inna minal haya waqara wa inna minal haya'i sakina. Faqala lahu Imran, uhaddithuka ani Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tuhaddithuni ani sahifatuka, rawahu Bukhari wa Muslim. Kaya sinabi, makita natin na inulat ni Imran bin Husayn radiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pagkamahiyain ay hindi dumadating maliban sa kabutihan. At sabi ni Busayr bin Ka'ab, nakasulat sa hikmah, katotohanan kasali sa pagkamahiyain ang kabanalan, at tunay kasali sa pagkamahiyain ang katiwasayan. At kaya sinabi ni Imran, nagkwento ako tungkol sa mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit ikaw ay nagkukwento tungkol sa iyong kasulatan. Isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nasabi ni Jarrah bin Abdullah al-Hakami, sinabi niya, wakana ahlus syams, na sinabi niya na siya ay dating nangangabayo sa kawal ng taga Syams. Iniwan ko ang mga kasalanan dahil sa hiya,
pagkatapos dumating sa akin ang takot. Makita ito sa Siratun Nubala. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ito ang mga dahilan kung bakit nagtagumpay ang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sahaba, mga naunang tao sa atin, sapagkat meron silang mga hiya na dahilan na iniwasan nila ang mga pinagbawal ng Allah at sinunod nila ang mga kautusan ng Allah, sapagkat sila ay merong hiya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang totoong pagkahiya na inulat ni Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu na sinabi ng mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, mahiya kayo sa Allah ng totoong pagkahiya. Aming sinabi, o mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya, lahat ng papuri ay sa Allah, tunay kami ay nahihiya. Sabi, hindi yan, ngunit ang pagkahiya sa Allah ng totoong pagkahiya ay ang pag-ingat mo sa ulo at anumang ipinasok rito, at pag-ingat mo sa tiyan sa anumang ipinasok rito, at pag-alala mo sa kamatayan at pagsubok, at ang sino mang gusto ng kabilang buhay ay kanyang iwanan ang palamuti sa mundo. Kaya ang sino mang gumawa nito ay tunay na hiya sa Allah ng totoong pagkahiya, isinalaysay ni Tirmidhi. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na makita natin mga unang tao na kung saan sila ay nangilag sa kasalanan, nangilag sa pagsuway sa Allah, sapagkat meron silang hiya sa Allah subhanahu wa ta'ala, na inulat ni Nawas bin Sam'an al-Ansari radiyallahu anhu, qala sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam anil birr wal ithim, qala al birru hisnul khuluq wal ithim ma haka fi sadrika wa karihatu an yattali'a alayhin nas, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Baihaqi. Inulat ni Nawas bin Sam'an al-Ansari radiyallahu anhu na aking tinanong sa propeta sallallahu alaihi wasallam hingil sa kabutihan at kasalanan. Kanyang sinabi, ang kabutihan ay ang mabuting asal, at ang kasalanan ay anumang nanunusok sa iyong damdamin at iyong kinamumuhian na lumabas ito sa mga tao, isinalaysay ni Baihaqi. Mga kapatid sa pananampalataya, mga tinuran ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam patungkol sa hiya, na kung saan ang tao na merong hiya sa Allah ay mangingilag siya sa mga pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala at susundin niya ang mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inulat ni Bas bin Hakim mula sa kanyang tatay na ayon sa kanyang lolo na nagsabi, ihfida awrataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminik, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, o mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala, tungkol sa aming aura, pribadong bahagi ng katawan, kung ano ang dapat naming takpan at kung ano ang aming iiwan. Sabi, protektahan mo ang iyong aura maliban sa iyong asawa o sa aliping taglay ng iyong kanang kamay. Aking sinabi, o mensahero ng Allah, paano kung ang ilang mga tao ay magkakasama sa bawat isa? Kanyang sinabi, kung kaya mo ito na hindi ipakita sa iba, ay huwag mong ipakita. Aking sinabi, o mensahero ng Allah, paano naman kung ang isa sa amin ay nag-isa? Sabi niya, ang Allah ay mas karapat dapat nakahiyaan kaysa sa mga tao, isinalaysay ni Abu Dawud. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ayon kay Bilal bin Sa'ad, sabi niya, la tandur ila sagirul khati'ati walakin undur illa kibriya minal wadha biha, kama kala Bilal, huwag kang tumingin sa malit na kasalanan, ngunit tumingin ka sa dakilang Allah na iyong haharapin. Mga kapatid sa pananampalataya, kaya sinabi ng Allah sa banal na Quran, fattaqullaha wal tandur ma qaddamat ligat, katakutan nyo ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang inyong mga baon, ang inyong dala, na kung saan nahaharap kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga gawaing pinagsikapan, mga gawaing pinagtuunan ng oras, na tingnan natin na kung saan ba tayo na naging tutok sa ating mga gawa. Pinag-ingatan natin kung saan tayo naging abala, na kung saan susumaryahin sa atin lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ganun mga kapatid, pagkahiyan ng mga pinuri ng Allah sa mga kababaihan, na sinabi ng Allah, paja'athu ihdahuma tumsi ala istihya'il qalat inna abi yad'uka
liyajziyaka adran ma sakaita lana falam majaahu wa qassa alayhi qasasa qala la takhaf nadwata min alqawmid dalimin. At merong dumating sa isa sa mga kanila na nahihiya at nagsabi, katotohanan ng aking ama ay inanyayahan ka upang bigyan ka ng pabuya sa pagpapainom mo sa amin. Kaya nang sinabi niya, dumating sa kanya ay nagkwento sa nangyari. Kaya sinabi niya, huwag kang matakot, ligtas ka na sa mapang-aping tribo. So alam natin ang istorya ng propeta na ito, na kung saan na propeta na tumakas sa kanyang nasyon, ngunit sa kanya ay meron siyang taglay na hiya sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, sa panampalataya, pag-aaral na may hiya, na kung saan sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, qalat Aisha, ni'mal nisa an nisaul ansar lam yamna'hunna al-haya'u an yatafaqqahna fid din. Sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, mabiyayang mga kababaihan ay mga kababaihan ng mga ansar, sapagkat hindi humadlang sa kanila ang hiya sa pag-aaral sa relihiyon. Kaya mga kapatid, sa panampalataya, na kung saan na kinakailangan tayo'y magtanong, huwag tayong mahiyang magtanong sa mga maalam, na inshallah subhanahu wa ta'ala na magabayan tayo ng mga pantas natin sa ating relihiyong Islam, na tumahak tayo sa mabuting landas, na kung saan gabay ang salita ng Allah, gabay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na masunod natin ang kautusan ng Allah at kautusan ng Propeta Muhammad, na siyang dahilan kung bakit magtatagumpay ang alipin dito sa mundo at saka sa kabilang buhay, na sinabi ng Allah sa Quran, wa may yuti'ullaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima, na sinabi ng Allah, kung sino ang sumunod sa Allah at sa kanyang sugo ay tunay na magtatagumpay, na inshallah na mabilang tayo sa mga taong sumusunod sa Allah at sumusunod sa Propeta Muhammad, na magtatagumpay dito sa mundo at sa kabilang buhay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.